Okay, dali. Yan. Okay. So magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Well, alam niyo po ba, I don't remember still even once that during the school time that na meron ng kapoy nag-aral, ay hindi ko natandaan na sa eskwela na itinuro yung pera. Of course, in my college days, because of my course, ayan po yung subject. But to the primary, then secondary, ay hindi ko po naalala na sa murang edad ay naituturo ang pera sa eskwela. At wala po kaming subject na ganon. Walang money. Anong subject mo ngayon? Pera. Walang ganon, no? Meron ba? Baka ko lang wala. Wala? Well, again, this morning, alam niyo po ba, I really want to tackle this because culmination po ngayon ng church na to ang first fruit, no? This is a very culmination. That's why I really want to preach with this. Gusto ko pong naintindihan nyo bakit tayo may ginagamit na pera dito at nagsasalita sa pera. Well, madalas sa mga ngaral, ayaw daw nila magsalita patungkol sa pera kasi mapagbibintangan silang namemera. Well, nasa sayo po yan kung paano nyo po. Ang Bible po, no, pinakamaraming topic na tinuro ang Diyos, ang Panginoon ay patungkol sa pera. Minsan 500 topics, if I remember, about faith and about love. Minsan 2,000 about money. Ganun karami. 2,000 topics. No, minsan about faith is just 500 topics in the Bible, pero pag sinabing pera, it's almost 2,000 topics. Ibig sabihin, ganun kakulit ang tao na turuan sa pera. Di po ba? Kasi maraming beses pa kailangan ulitin. But anyway, alam niyo po ba, ang laging pinag-aalala ng tao sa mundo ngayon ay pera. Ba't di nyo tanungin katabi nyo? Nag-aalala pag gumagasta. Pag yung ipon nababawasan, nag-aalala. Pag dumadami, nag-aalala din. Baka hindi dumami. Puno ng pag-aalala, di po ba? Di nyo napasin yun? Paano dumami maraming pera, trabaho para magkapera, mag-aral para magkapera, magnegosyo para magkapera ng pera. Dami, puro pera. No, nakakalungkot, wala yan natang nag-aalala kung paano makakarating sa langit. Meron pa ba? Sa inyong pamilya, meron pa bang nag-uusap paano makarating sa langit o nag-uusap na lang kayo paano magkapera na hindi man magkakapera? Di po ba? Walang nag-aalala kung makakaiwas ba sila sa impyerno. Pero laging nag-aalala, take note, laging nag-aalala sa pera. Take note, dalawang eternity, isang hell at isang heaven. That's why this morning, bila po ang culmination ng ating first fruit, I really want, tutuloy ko pa rin po. My theme is about blessed life. Alam niyo po ba, blessed life is a worry-free life. Kapag pinagpala ang buhay, ibig sabihin nun, malaya ka sa anumang pinag-aalala o pagkabalisa. Pagkatakot, sabi nga po, gusto ko pong basahin ang mga talata, di ba? Dahil 3 beses sa mga talatang ito, the Lord Jesus Christ repeated, inulit po niya ng 3 beses na huwag kang mabalisa, huwag kang magalala, huwag kang matakot. Let me start in verse 25 in Matthew chapter 6. Sabi po niya, again, kasama pa rin po ito sa Sermon on the Mount. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Yan na yun. Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susutin ng inyong katawan, hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Again, in that particular verse, the Lord Jesus Christ commanded, huwag kayong mabalisa sa pagkain, sa damit. Okay? Utos po yan. Then in verse 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim. Maani man o kayo nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba ibigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Again, isinama na dito ang Diyos ngayon. Pati yung comparative between the bird and the children of God. In verse 27, sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya talaga po ang pagkabalisa, pagpapaikli po yan ng buhay. Kaya marami po talagang naatake ngayon. No? Hindi lang mainit. Kasi talaga pong marami kasi nababalisa. Verse 31, kaya ito sinabi, kaya huwag kayong maglala, baka kayo'y kapusin pag
sa pagkain, inumin, o damit. Natural yan. Ang tao nag-aalala talaga. Baka mamaya bukas wala na. Di ba? Again, verse 32. Hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Kaya nga, ang susi, in verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Verse 34, again repeated, third time, this 26, 25, 31, 34. Here. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Well, alam niyo po ba, this could be a long series again because I am talking about blessed life. Sa mga susunod po, when I will talk this, matatalakay natin yung Father in Heaven. Pero for the meantime, alam niyo po ba, ito po ay bahagi pa rin ng Sermon on the Mount. That's why in the Lord Jesus Christ, hindi lang po doon sa Matthew 5 that He said, how to be blessed, how to have a blessed life. Would you go further, from Matthew chapter 5, 6, and 7, sinasabi niya talaga lahat dyan kung paano magkaroon ng blessed life. Kailan kung gagamit kayo ng ibang pattern, kung gagamit kayo ng ibang mapa, kung gagamit kayo ng ibang basis, ang Diyos na lumikha sa tao, ito ang kanyang ultimate basis. This is the only basis that the Lord bestow upon us na tinuro niya sa atin. So, in this instruction straight from the lips of Christ, and indeed it is practical and touches us right where we live, kung paano tayo ngayon nabubuhay. Kailanman, sabi nga, ngayon sa umagang ito, alam niyo po ba ang tao, kailanman hindi ka makakasunod sa Diyos ng tama patungkol sa pera. Kasi ang Diyos po, nag-uutos yan patungkol sa pera. Huwag niyo pong kakalimutan, no? Nag-uutos siya sa pera, hindi lang sa pagpatay, hindi lang sa pangangalunya, hindi lang sa pagsimba, maging sa pagpipera. Well, kailanman hindi ka makakasunod sa Diyos ng tama patungkol sa pera at pagbibigay ng pera kung hindi ka malaya sa mga pinag-aalala o mga kabalisahan sa material na bagay. Kaya marami hindi nakakasunod patungkol sa pera kasi ang dami niyong pinag-aalala. Alam niyo po ba? Naalala mo kuryente, internet, yung iba, naalala mo pa yung ano-anong etc. So, laging tatandaan po natin, no? Sa pera, meron pong 4 na bagay. Kung kayo po'y ma-attend ng discipleship, sabi nga, intensive gathering, ay naituturo ko po ito. Pero daanan ko po ng konti, kailangan. Kaya alam niyo po ba, ang pera meron po dapat na 4 na bagay na tama na alam mo. Una, ano dapat ang iyong pakiramdam patungkol sa pera? Dapat alam mo yan. Ano ang iyong nararamdaman? Ganid ka ba? Sakim ka ba? Nagmamahal ka ba sa pera? Aba, kailangan alam mo yan. Ang Biblia po, tinuturo niya lahat yan. Pangalawa, dapat alam mo sa pera, paano mo kinikita ang pera? Paano maghanap buhay? It's about money. Kaya sa Biblia sabi niya, huwag kang magnanakaw. Kasi bawal kumita ng pera sa pagnanakaw. At huwag kang mangungutang na hindi nagbabayad. Kasi bawal magkapera ng utang na hindi binayaran. Para ring nakaw. Kaya sabi ng Biblia, bayaran mo ang iyong utang. Paano kitain? Hindi po yan sa pagnanakaw, kundi makita natin, maraming turo po ang Biblia. Tinuturo niya ang pagiging masipag, no? Tinuturo niya ang pagiging maayos, tinuturo niya maging masinop, lahat yan. Pangatlo, paano mo ginagasta ang pera? Tinuturo din po yan ng Biblia. Hindi basta-gasta lang. Di po ba? Hindi po basta-gasta. Ang Biblia po, tinuturo niya yan. Kaya pag hindi tayo nag-aaral patungkol sa pera, kaya marami ngayon walang pera. Kasi bakit? Ayaw niyong pag-aralan. Paano pakiramdaman, paano kitain, at paano gastain. At ito po ang hindi sikat, yung panghapat. Paano ka mamigay ng pera? Hindi ito sikat. Sabi mo sa katabi mo, sikat ba yan sa'yo? O sige, o. Di ba, ang alam mo lang paano magkamal, paano magkaroon, pero hindi mo alam, hindi mo kabisado paano mamigay.
Ano pamaknano kung mami, kulang la. Yeah. Well, sa Biblia po, tinuturo ang apat na yan. Sorry, hindi ko po yan tatalakayin ngayon. Pero gusto ko yung amunin sa katotohanan ito. Gaano bang alam mo dyan? Gaano bang alam ang patungkol sa tamang pakiramdam sa pera? Ang tamang pagkita ng pera? Ang tamang paggasta ng pera? At ang tamang pagbibigay ng pera? Alam nyo ba talaga? Kaya ang laki ng problema ng tao kasi hindi siya nag-aaral tungkol sa pera. Pero nagturo ang Diyos dyan. Kaya di ako natatakot magturo niya. Kasi bakit? Ang Diyos nga, di niya pinigil sabihin niya, naku pa. So the heart of this matter to which Jesus speaks is the issue of materialism. So ngayon, dito sa Matthew 6, mapapansin natin doon sa talata ngayon ay dinidil ni Jesus about materialism. Ano po ba yung materialism? Ano yung materialistic? Well, it's defined as the preoccupation with material things rather than intellectual or spiritual things. Ibig sabihin ganito, simplified, kapag sinabing materialism sa tao, una ang bagay kesa anumang intellectual, kesa anumang spiritual. Tumabi kayo dyan, basta una pera, ang tawag doon, materialism. Nakarinig na ba kayo ng taong ganon? Ay, namumuna kayong pera. Sige, tingnan natin ano mangyayari sa buhay mo pag sinabi mo yon at pinaniwalaan mo. Materialism is defined as the preoccupation with material things. Lagi itong nauuna. Isinasantabi mo ang pagiging marunong, isinasantabi mo ang pagiging makadiyos. Materialismo ay tumutukoy sa pagkaabala sa mga material na bagay kaysa sa mga bagay na intelektual o spiritual. Ang tawag dyan, materialism. And this is the subject of Jesus in Matthew chapter 6. If a Christian is preoccupied with material things, it is definitely wrong. Kung Kristiyano ka, at materialistic ka, mali po yun. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. No? Kaya tatandaan natin when we talk about kapag materialistic ang tao, mapupuno siya ng mga pag-aalala at kabalisahan. I tell you, garantisado po yan. Kapag ang tao, let me repeat that, kasi kapag ang tao ay materialistic siya at alipin siya ng materialism, mapupuno siya ng pag-aalala at kabalisan ng walang tigil. Nang walang kahinto-hinto na nag-aalala ka, walang kahinto-hinto na nababalisa ka. Yan ang taong materialistic. Itakdan nyo, totoo po yun. Kaya hanggat hindi ka nakakalaya sa pagiging materialism, you will never be free in being what? In being anxious, in being worry, sa pagiging balisa, sa pagiging pag-aalala. Well, hindi ko naman po sinasabi this not to say we cannot have material things, but the obsession with acquiring and caring for stuff is a dangerous thing for the Christians. Sa dalawang dahilan. Bakit delikado sa taong maging materialistic? Yes, for two reasons. First, any preoccupation, obsession, or immoderate fascination with anything other than God is sinful and is displeasing to God. Tagalogin natin. Anumang pagkaabala, pagkahumaling, o labis na pagkahumaling sa anumang bagay maliban sa Diyos ay kasalanan at hindi ito nakalulugod sa Diyos. Let me repeat that. Anumang pagkaabala, pagkahumaling, o labis na pagkahumaling sa anumang bagay maliban sa Diyos ay kasalanan. Ito at hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya, paano ka mapapabuti? Kung nabubuhay ka sa kasalanan, kapag materialistic ka, nabubuhay ka sa kasalanan. Kasi ang sabi ni Jesus, Matthew 22 verse 37, sumagot si Jesus, itinanong ang pinakamahalagang utos, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Pero hindi yan ang nauuna sa marami sa lahat. Di ba? Anong nauuna? Hindi Diyos. Bagay. Kaya huwag kang magtaka kung ang buhay mo puno ng kabalisahan. Again, tama po natin ang ating kalalagayan sa umagang ito. Kung ito ang pinakamahalagang utos, ito ang unang pinakamahalagang magagawa dapat ng tao. Hindi yung paghahanap ng kung ano-ano. Kung ito ang pinakamahalagang utos, ang mahalin, at sabi nga ang Diyos, ang unang dapat bigyang pagpapahalaga ng tao ay ang Diyos. Kapag hindi ito ang nauna sa buhay ng tao, madali itong talikuran, kalimutan ng
at madali niyang kalimutan ng Diyos at tiyak kang mahuhulog sa maraming ikababahala sa buhay mo. Yan yung una. Pangalawa, kapag pinag-aalala natin ang ating sarili sa material na bagay, ay madali tayong maakit at madaya sa kayamanan. Kapag sobrang pag-aalala mo at yan ang iniintindi mo sa buong buhay mo, madali kang dalhin sa kasalanan, madali kang dalhin sa pagtalikod sa Diyos. Anong sabi sa Marcos 4:19? Ngunit dahil sa mga lalanin dito sa mundo, yan na yun, paghahangad na yumaman at paghahabol sa maraming pang mga bagay. Ano ngayon na repercussion? Nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Anong resulta nun? Balisa, pahamak, pag-aalala. Pag nauna ang material. So kung iniisip ng tao na siya'y magiging mas masaya o kontento kung meron siyang mas maraming mga bagay na kanyang inahabol sa buhay, ito ay kasinungalingan mula kay Satanas. Kung iniisip mo pag nagkamal ka, masaya talaga. Kapag nagmal ka, kontento ka. Isang malaking kasinungalingan yan. Nais ni Satanas na ang tao'y habol ng habol sa mga bagay. Gusto niya yun. Kaya maraming sugarol. Gusto nila ng perang madali. Dahil alam niya, hindi naman masisiya ng tao kahit marami. At alam niya, kapag hinabol ng tao yon, lalo itong mapapalayo sa Diyos. Di ba? Marami bang totoo? Yeah, totoo. Habang ang tao naghahabol ng kayamanan ng mundong ito, lalo siyang lumalayo sa Diyos. If materialism were ever to satisfy anyone, it would have been Solomon. Alam niyo ba kung meron na sana magsasabi na isang tao na binanggit ko na napakayaman na nabuhay na makapangyarihan, walang kasing yaman, even until today. Pero alam niyo ba, itong nabuhay na isang mayaman, bigla niyang naintindi sa kanyang alos matapos-tapos na buhay at naranasan ng lahat ng luho na hindi nararanasan ng marami. Sinabi niya, it did not produce happiness or the satisfaction for souls long for. Sabi niya. Anong sabi sa Ecclesiastes 5:10? Sabi niya, ang taong maibigin sa pera. Basahin niyo naman at memorya, 'di ba, mga anak ng Diyos. At iba pang kayamanan, kailanman hindi masisiyahan. Tandaanan nyo naman. Wala rin itong kabuluhan. Kaya nung mukha kang pera, sabi ng Diyos sa Biblia, kailanman hindi ka masisiyahan. Kaya dapat ang tao mukha kang Diyos. Di po ba? Una ang Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, sikwan may tang mibarayang siko mo. Sa Tagalog, alam ko, sabi ko, sikuin mo hanggang bumaw yung siko mo. Balo yun. Durot-durot siya yung kalokohan, tama. Sinabi na ng Biblia, hanggang yumamang ka pa, wala kang kasiyahan. Boy, kung alam Diyos, kung muna yung Diyos. Sa Tagalog, kahit itambak mo lahat ng kayamanan, sabi ni Solomon, na naranasan niya lahat ng yaman sa mundo. No, kung wala at malayo ka sa Diyos, wala pa rin itong kasiyahan. So, anong susi sa buhay? Sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ibahon mo uli. Kamaluwit ako. Nakakaluwit Ulit-ulit lang ako dito Kaya nga sa 3 verses, the Lord Jesus Christ mentioned this. Ulitin ko po yung mga verses. Ang taong inuuna ang Diyos, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong inumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa usutin ng inyong katawan. Kasi totoo lang, this will not satisfy the souls ultimately. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Pwede ba, huwag nyo nang maging, baka kulang, baka wala na, baka, anong baka?
Kaya sabi ng iba, kahit gabi ginagawa kong araw, sige, tingnan ko kung tumagal ka. Huwag kang matulog, sige. Verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapagkat sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya mga kapatid niya nila po, let me just simplify. Kung magbibilang ako ngayon sa loob ng simbahang ito, sinong nakakasunod niyan? Ilan kaya sila? Yung hindi nababalisa, hindi nag-alala. Saan? Sa pera. Kaya ang mga panahon niyo, nagagawag kayo ng lupa, di ba? Mukha kayo kasing pera. Lupa lang, di nyo maparti ng maayos. Kasi bakit? May mukhang pera. Ilan dito hindi nag-aalala sa pera? Say, bukas na lang. Baka masero ako eh. Yung katabi mo kaya, hindi kaya laman ng utak niyan ngayon ay kahit nagsisimba kung paano kumita mamaya. Lord, hanggang makakarandam ko, pero po, tati ko transaction eh. Sayang itong komisyon. Diyan yan ang mga mukhang pera. Di ba? Alam nyo, all-knowing po ang Panginoong Yesus. Kaya niya sinabi to, alam niya, lahat alam niya, ang tatakbuhin ng buhay ng tao. Ang pinakatatakbuhin ng isang ordinaryong tao ay mga material na bagay. Yan ang kanyang tatakbuhin. Alam na alam niya. Kahit mga Kristiyano maapektuhan, kaya inaaral din niya yan sa kanyang mga lagad. Maapektuhan din kayo nito. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko, huwag kayong mabalis, huwag kayong magalala. Patungkol sa pera. Una patungkol sa... So the world in which we live is utterly preoccupied with material possessions. Ang taong ito, ang mundong ito, preoccupied na siya ng bagay-bagay. Yan ang pinananakot sa'yo. Yan na ngayon yung ini-insist na importanteng una sa buhay mo. Masyado ito ngayon kahit noon pa. Tayo ngayon ay nabubuhay sa materialistic world. Ang mga tao ngayon ay nagsisimula at nagwawakas ang buhay sa mga material na tinatangkilik nila. Kahit hindi sila naging abala sa pagsimba sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos. Baligtad dito sa sinasabi ng Biblia. Anong sinasabi ng Biblia? In Luke 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kapag lupa kang pera, sakim ka. Kaya minsan, maski binenta, binabawi. Di ba? Maski may kasulatan, pinapalita. Ang tawag diyan, kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang. Ba't naman kayo gusto nyo magparami? Ayaw nyo nalang mabuhay ng normal. Di ba? Tanungin ko kayo lahat dito, gusto nyo maging mayaman. Di ba? Sinasabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang. Tandaan niya, pong ginuwi magsalita kanyan. Tandaan nyo, Diyos ang nagsasalita niya. Ang tao sa mundo ngayon, kasama na pati mga Kristiyano. I say this without offensement. Naguunahan sa pagpaparami ng kayamanan, nagpapaliksahan sa dami ng pera. Di ba? Nagpapasikatan sa mga napupuntahan at mga napupundar sa buhay. Ito yung labanan ngayon sa mundo. Kaya pag hindi ka nagkaroon ng kayamanan, out of this world. Kaya kapag hindi ka sikat, out of this world. Kaya kapag hindi ka namamasyal, at hindi ka nakakabili ngayon, out of this world. Tingnan niyo po sa Balukok. Dati kalabaw lang sinasakyan dito. At pa, ngayon talaga kahit hindi kailangan ng kotse, nagkukotse. Kahit walang pupuntahan. Kasi bakit? Aba, may kotse si Gano, ba't kailan may kotse din ako? Bakit ganito ngayon? Why do we have a generation of people who are not committed to relationships, who are not committed, sabi nga, who are not at all committed to marriage or children, but are only committed to a job? Bakit? Pera. Kahit iwanan ng pamilya, kahit lokoy ng kapwa, hindi relasyon ang gusto nila. It is money that they want, and they want si job as the way to get it. Ang gusto nila ay pera at nakikita nila ang trabaho nila paraan para makamit yun. Kaya una sa buhay ng tao ngayon, trabaho. Hindi Diyos. Kaya pag laging unang trabaho, yan ang nagdidikta sa pagiging
relasyon mo sa Diyos. Hindi yung Diyos ang Diyos mo, yung trabaho mo, kasi diyan ang gagaling ang pera. They desire greater economic security kahit walang eternal security. Di ba? Gustong-gusto nila maraming pera kahit pupunta sa impyerno. People are guided by materialistic requirements. Ang tao ngayon, tumatakbo ang buhay dahil sa required ng pagkakaroon ng material, hindi sa required ng Diyos. Kaya kahit required ng Diyos, sasalagin mo, susuwayin mo sa pangalan ng trabaho. Di ba? Tingnan nyo mo yung nagpapatrabaho ngayon, 7 araw na, hindi na 6. Di ba? Kasi bakit? Sa ngalan ng materialidad. Ang daming sirang mag-asawa dahil sa pera. Ang daming sirang pamilya dahil sa pera. Ang daming sirang bata. Anak la pa, sugarol na la. Bakit? Dahil sa pera. Dahil sabi nga po, pag nagkaroon ng maling pakiramdam sa pera, madidiskaril ang buhay. Kaya pinag-aaralan po yan eh. Bakit maraming ganyan? Dahil sa materialistic requirements. Dahil sa pangangailangan na material. People wants the money and all that goes with it. Ginugusto ng tao ang pera kahit anong kapalit. Kahit wala ang sa pamilya niya, kahit hindi sila magdalas magkita ng asawa niya, kahit mag-away silang magkapatid, kahit habang buhay silang hindi mag-uusap, people wants the money or the goes with it. Kahit anong itaya, basta magkaroon ng pera. Kahit anong mangyari, basta magkaroon ng pera. Kahit anong itaya, basta habulin ng pera sa panahong ito. They are materialist. They are unbased materialist. And they are guided by ambition, greed, motivation of success, for success, prestige, and promotion. Kawawa naman ang tao. Kaya kapag hindi nauna ang Diyos, diskaril lahat. Mga kapatid, kung gusto nating makakita ng pagbabago sa mundong ito, kung gusto nating makahambag tayong maganda sa lipunan natin, dapat tayong maging kakaiba bilang mga Kristiyano. Pero kung Kristiyano ka, mukha ka ring pera, hindi mababago ang mundong to. Hindi dapat pera ang unang motivation ng buhay natin. Ang Diyos dapat ang nauuna. Lahat ng niwala dito, say amen. By the way, in the past messages that I preach, alam niyo po ba, ang pagiging mayaman is a calling. Is a gift from the Lord. Hindi lahat talaga magiging mayaman. Pagpilitan mo man, kung hindi yan gift para sa'yo, it will never happen. Kaya dapat hanapin mo lang yung purpose ng buhay mo. Yun ang iserve mo. Lahat naniwala daw, say amen. Kawawa lang. Biruin mo habang buhay, gusto mong yumaman, hindi naman pala para sa'yo. Well, of course, may asenso. Di naman tayo maalis doon. Pwede ko bang sabihin na diretso na hindi kayo magdaramdam sa umagang ito? Ganyan din ang maraming Kristiyano. Ngayon, una muna ang material higit sa ano paman. Higit sa sino paman. At higit kahit sa Diyos man. Kahit mga Kristiyano. Kaya sabihin mo sa katabi mo, palagay ko hindi ikaw yun. Sabihin mo. Wag mo naman sabihin, malapit ka nang umawig dyan. Mawig ka na. Konti na lang. Maraming Kristiyano ngayon, una muna ang material higit sa ano paman, higit kahit sa sino paman, at itong mahirap, higit kahit sa Diyos man. That will never be a blessed life. Yan po ang totoo. Buti na lang po sa umagang ito, may culmination of first fruit tayo ngayon. Kasi bakit?
ikinikintal po ng simbahang ito, maging sa pera, dapat mauuna ang Diyos. Dapat maging sa ating lifestyle. Lahat po naniwala sa amen. Tayo po ngayong mga tao, mga Kristiyano, ay nakikibaka sa tukso ng kapangyarihan ng materialistic age na malakas sa panahon natin ngayon. Madalas, even Christians nagiging biktima nito. Kaya sa umagang ito, mabilis po. With that foundation, with that wrong circulation, gusto ko lang po ipakita yung wrong circulation na yon. Kahit hindi ko masyadong yun ilantad, pero lantad naman yun sa kamalayan nyo. Ini-review ko lang po kayo. Madalas nga, ikaw yan eh. Di ba? Ikaw na yan eh. Mukha ka ng pera. Ba't di mo tingnan katabi mo, magkindatan kayo? Tama, no? Sabi mo, tama. Tama. Lupa ka tang pera na eh. Di ba? That's so simple, the message of the Lord this morning. Kasi culmination eh. Di ko alam paano kayo naganda ng culmination. Mamaya may testimony. So tingnan natin ngayon. Dapat di ba nasasagot natin ito? What is the Christian view of material things? Di ba dapat alam natin yan? What is the Christian view of money? What is the Christian view of money and possessions? Why do we stand and what does the Bible teach? Ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia patungkol sa pera? What is my perspective on both the luxuries and the necessities of life? Well, ang sagot po dyan is given nowhere. A supply, it is given like right here by our own Lord Jesus Christ. Binigay niya. No? Sa mga talata kanina nabanggit natin, ibinigay niya. Sabi niya, dapat una sa buhay ng tao, hindi yan pinag-aalala. Diba? Hindi yan pinag-aalala. Magtrabaho ka, kikita ka. Pero wag kang mag-aalala kung yun lang ang dumating. Diba? Magnegosyo ka kung tumubo ka. Pero wag ka naman mag-aalala at magbugnot kung yun lang ang kita. Sabi niya, di ba? Magdamit ka, pero kung hindi naman mamahalin, wag kang mag-alala. Pareho lang yan. Well, sa matalatang tinitingnan natin, dalawa po ang views. Pero isa lang po yung aking mapupuntahan ngayon dahil mahaba ako ng... Dalawa po ito na napakagandang view. Binanggit po sa mga talata kanina, yung dalawang view na yan, the Christian view on luxury. Alam niyo po ba yung view pag sumusobra ka na, anong gagawin mo? Kasi darating ang tao, asenso, sumusobra ka sa pera, may naiipon ka na. Ano dapat ang alam mo dyan? Kapag may naiipon ka na, hindi ka na kinokonte, kundi talagang nagsosobra na. Meron pong turo at yan ang tatalakayin natin. And then the other view, sabi nga, the Christian view on necessity. Uli ko na yung kulang. Kasi mas marami ang kinukulang eh, di ba? Di ba kanina? Kinukulang. Dalawa po yan sa talata binabanggit na to. The Christian view on luxury, yan po yung aking tatalakayin. Then, doon sa kasunod, huwag kayo nga absent. No, di ko lang kung kailan. Itutuloy ko po. Yung the Christian view on necessity. Sabi po dyan, tingnan natin the Christian view on luxury. Di ba? Kung sakali naman kayo po'y nakakaluwag-luwag na, nakakaipon-ipon na, at hindi na isang kaig ay isang tuka, ibig sabihin, kumakaig at tumutuka at may sobra pa. Ang tawag doon, luxury na yon. Ibig sabihin, pag kumita ka, halimbawa ng 20, gumusta ka ng 15, meron kang 5 na itabi, may luxury ka na. Hello, namaliwanag po ba? Ngayon naman, ganito po yan sa susunod. Marinig kayo. Doon sa necessity, pag kumita ka ng 20 at kailangan mo 25, necessity yan. Kaya bibigyan natin ng magandang pag-aralan to. At least, pumunta kayo dito, libre mo mag-aaral dito. Huwag nang katamarin, at least, sa inyo po to, dadalhin nyo kahit saan kayo magpunta. Ang sabi po dyan, let's take a look. The Christian view on luxury. Ang sabi ni Lord, paano pag sumusobra na? Sobra muna ang akin, gusto ko positive, huwag mo nang kulang. Okay. Lucas 12:19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, ito na yung sumusobra. Yan, sobrang sobra talaga siya. Sabi niya, sasabihin niya raw sa kanyang sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang at kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Gusto ko sanang dugtungan, hintayin mo na lang ang iyong kamatayan. Luxury, di ba? Tapos verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Kaya nga po, binuna ko lang. Sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Puta naman, nadala na lang. Di ba? Baka naman madala niya. Verse 21, ganyan ang sasapinan ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili.
Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Gusto ko pong tingnan natin ng mabilis, ng malinaw lang po ito. Mabilis lang to. Well, the simple statement our Lord Jesus makes in this verse 20, sabi niya, lay up for yourselves treasures in heaven. Sabi niya dyan, sa halip, maghimpok kayo ng kayamanan sa langit. Magtatanong ako. Huwag na kayo sumagot. Alam ko hindi nyo masasagot. Sino pong marunong magimbak ng kayamanan sa langit? Ako, marunong ako sa PNB. Sa BDO, marunong ka. Di ba? Saan pa? Sa kooperatiba, marunong ka. Saan pa? Sa lending. Saan pa? Sa 5-6. Diyan kayo naglalagak ng mga kayamanan. Pero sino naglalagak ng kayamanan sa langit? Say! Bukas na lang. Baka masiro ako uli. Pero sabi ni Lord, sabi ng Diyos, magimbak ka ng kayamanan sa langit. Tatalakayin natin ito. Kayong mga may luxury, makinig kayong mabuti. Sabi niya, we are here to invest in heaven. What does that mean? Ano ba talagang kahulugan nito? We are to commit ourselves to placing that which we possess in an eternal investment. Ang ibig sabihin niyan, pwede pala ang mga bagay na ito na ginagamit natin, na tinatangkilik natin ngayon ay meron tayo, pwede pala magkaroon ng eternal meaning and eternal significance, maging eternal investment yan. Pwede pala yan. Kasi bakit? Yung magagawa niyan, pwedeng iukit yan sa walang hanggan darating. Meaning, dapat meron kang pinagkakagastahan na pera na merong eternal what? Purpose. Kaya kung tatanungin ko kayo, anong pinagkakagastahan ng pera nyo na merong eternal purpose? Diba? Sino makakasagot? Even the Lord Jesus Christ said it in Matthew 6:19, sabi niya, huwag kayong magimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Never eat commanded. In fact, sabi niya, huwag niyong paramihin sa lupa, paramihin niyo sa langit. Ang mahirap dyan, hindi mo alam paano. Di ba? Kaya nga natin pag-aaralan. Because blessed life, hindi po yung magparami ka ng kayamanan sa lupa, kundi magparami ka ng kayamanan sa langit. Sinabi niya dyan, because moth and rust and thieves will destroy it. So when it comes to luxury or our abundance, we are to invest that in heaven. Kaya sabi niya, pag sumusobra ka na, pag lumalabis na ang kinikita mo, at meron na dyan, dapat may magamit ka na ng may eternal purpose. At pwede po natin gawin yon sa mga ilang bagay. Bakit dapat natin gawin na ang tao daw ay naglalagak ng kanyang kayamanan sa langit? Tsaka ako po tatalakayin how to do that doon sa bandang huli. Reason number 1. Sabi niya, if we invest our luxury in an eternal significance, is that our heart might be there. Kapag daw saan ka naglalagak, doon dumudoon ang iyong puso. Sabi niya sa 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya kapag ang taong kayamanan mo puro dito sa mundo, magiging kang makamundo. Pero kung ang kayamanan mo ay ginagamit mo, para saan? Para magkaroon ng eternal significance doon sa walang hanggan, magiging kang makalangit ang kaisipan. If you put all your treasure in the earth, that's where your heart's going to be. You're going to be worrying about your bank account instead of the kingdom of God. Ang ipag-aalala mo lagi kung paano yan dumami at wag ko konti. Hindi mo pinag-aalala kung paano tumulong. Hindi mo pinag-aalala kung paano kumawang gawa. Pero sabi niya, if you invest all that you have in God's things, in God's ends, doon sa ginagawa ng Diyos, in God's will, in God's purposes, ang dami po niyan. In God's projects, lahat po na yan pinagkakagastahan ng mga luxury natin. Marami po yan sa Biblia. Ano ba yung mga bagay ng Diyos? Ano ba yung mga ginagawa ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos when we talk about money? Ano ba yung mga layunin ng Diyos? Ano ba yung mga project ng Diyos? Ang dami! Pero kung hindi dyan nakalaan ang iyong puso sa mga eternal significance ng iyong bagay, hindi mo iisipin yan at hindi mo maisa sa puso yan. Then that's where our heart's going to be as your watch, your investment, bringing eternal dividends. Mga kapatid, mahirap po na mabuhay na makaging makadiyos kung ang pera mo ay hindi nalalaan sa Diyos.
you will never think God always. Pangalawang dahilan. Reason number one that we invest our luxury in eternal significance, that our heart might be there. Reason number two, eto po. Kapag daw po ang pera ay ni-invest sa eternal significance, sa eternal purpose, reason number two, it opens up our spiritual sight. Binubuksan niya ang magagandang pagtingin. Kaya marami pangit ang pagtingin sa material na bagay. Kasi bakit? Wala kasi sa eternal purpose ang mga pera nila. Sabi sa Matthew 6:22, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Verse 23, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga'y tunay na nasa kadiliman. And what the Lord says, there is that. What? Kung ang investment mo ay nasa lupa lang, ang laging matatanaw mo lang ay ang mundong ito. Pero subalit, kung ang investment ay nasa eternity, bubukas ang pananaw mo sa mga eternal or spiritual na bagay. Kaya po mahalaga eh. Bakit? Kapag daw naiset sa eternal purpose sa mga bagay natin, our heart will also focus there. Kapag nasa set sa eternal purpose ang mga pera natin, our spiritual eyes mas magandang magiging bukas ng tingin natin. Ganyan po kaganda. Kaya kung hanggang dito lang ang tingin natin when we talk about luxury, when we talk about sobra, ikaw nang bahala nun. Hindi mapapunta doon ang puso mo, sabi ng Diyos. And the third reason that we are to invest, that we have in terms of luxury, sabi niya, if we invest our luxury in an eternally, it determines that we serve God and not money. Kapag daw ang bagay mo, ang luxury mo, nailaan mo sa eternal purpose, nangangahulugan, naghahayag ito, na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi sa bagay o hindi sa pera. It makes our service to God undivided. Kaya alam nyo, sabi ng Biblia, sa mga mayayaman, pinaturo ni Paul kay Timothy, sabi niya, sabihin mo sa mayayaman, sa mga may luxury. Yung iba, pag sinabing mayayaman, ito na yung sumusobra. Sabihin mo sa mga sumusobra. Sabi niya sa 1 Timothy 6:18, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Alam niyo sino lang makagawa niyan? Kapag may pera ka. Marami kang mabuting magagawa. Alam niyo ba yon? Siya, maging mayaman, kasi mayaman ang pinabibilinan. Maging mayaman sa mabubuting gawa, ibig sabihin, paramihin mong gumawa ng mabuti dahil sobra ka. At magbigay at maging matulungin sa kapwa. Di ba sabi ko kanina, sa pangapat, paano ba magbigay ng pera? Sabi niya dyan, at magbigay at matulungin sa kapwa. Ganito pala mag-ipon ng kayamanan. In verse 19, again, it says, sa ganon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Paano pala ngayon magkaroon ng kayamanan sa langit? Kung meron kang kamayamanan dito sa lupa, kasangkapanin mo yan sa paggawa ng mabuti. Kung meron kang kayamanan dito sa lupa, payamanin mo ang iyong sarili sa paggawa ng mabubuti. Kung meron kang kayamanan dito sa lupa, magbigay ka sa matulungin. Sabi nga, mapagbigay ka at matulungin sa kapwa. Ako man mangalbit, sasabihin mo, sinabi dyan, magbibigay, maging matulungin. Ngayon, ano ang repercussion yan? Verse 19, malinaw. Sa ganoon, makapag-ipon sila ng kayamanin. Saan? Sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. So, merong paraan, di po ba? Merong paraan para ang pera mo ay magkaroon ng eternal significance. Para ano? Ang puso mo maset siya doon. Para ano? Para ang pananaw mo mas gumanda. Para ano? Para hindi ka naglilingkod sa bagay, kundi sa Diyos. At magkaroon ka ng ipon. Saan?
sa langit. Di ba sabi ni Jesus kanina, huwag kayong magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, magimpok kayo ng kayamanan sa langit. Paano sinabi yon? Paano gagawin? Kailangan matuto tayong gumawa ng mabuti. Matuto tayong maging mayaman sa paggawa ng mabubuti. Matuto tayong mapagbigay at matulungin sa kapwa. Huwag naman kayo manloloko yung mga nagjijikas na, di ba? Minsan ako talaga, pinapatawag ko muna. Last week, sabi niya, Kuya, pinsan ko po yun, mas malayo. Pupunta ako ng airport, atid ko si pambirang. Kulang ang pamasahe. Alam niya siguro may tutulong. Sabi niya, for the glory of God. Sige ako, tawagan mo ako. Kasi maraming naloloko Maraming naloloko sa Gcash, di ba? Huwag kayo masabi. Tawagan mo ako. Tinawagan ang bilis. Sabi ko, Kuya, ikaw ba ito? Okay. Walang problema. Huwag po kayo maglala. Binigyan ko naman kahit konti. Di po ba? At least, there are such a lot. Ang dami. Alam niyo ba kaya maraming mahirap para maraming makapagimpok sa langit? Kasi yan silang kasangkapan. Sabi niya dyan, una, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, gumawa ka nga ng mabuti sa pamagitan ng pera. Sinabi niya yan. Gumawa ka ng mabuti sa pamamagitan ng pera. Lahat ng may pera, say amen. Ay, yung iba parang naiya pa kayo. Wag po kayong maya. Hindi nakakaya na magkaroon ng pera. Lahat ng may pera, say amen. Para makapag-invest ka sa langit, gumawa ka ng mabuti sa pamamagitan ng mga yan. Di po ba? You can do a lot of things for that. Kaya minsan nabibilib ako, yung iba nagpapakain, yung iba nagpupunta sa bundok, di ba? Sana magkaroon naman kayong ganon, mag-organize kayo dito na isang grupo, ay magpakain tayo sa mga basang lansangan. No, a lot of things. You can do a lot of things. Sabi ng Biblia, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, gamitin mong yung pera sa paggawa ng mabuti. Anong sabi? Sa Proverbs 11:24. Tandaanan niya po ini. Ang mga taong mapagbigay ay lalong, ngunit ang mga taong sakim ay aantong sa, kaya mag-ingat kayo sa kasakiman. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Salita po yan ng Diyos po. Huwag niyo pong ipagwawalang bahala. Ibig sabihin, kung tayo po'y nagiging matulungin at mapagbigay, this will open the provision of God for all of us. Ang Proverbs po is a practical theology. Ibig sabihin, kahit sa kanino na i-apply. Kaya dyan po sinabi ang tamad, dyan sinabi ang masipag. Diyan sinabi ang tapat. Kasi bakit? Inia-apply po yan sa lahat. Kahit sinong tao, pag in-apply niya yan, yung effect niyan tatama sa kanya. Kaya ang mga taong mapagbigay, kaya huwag kayong magtaka. Kahit mga tao, minsan ordinary, at parang sila mga hentil, masagana sila. Ba't di nyo alam? Kasi baka mapagbigay naman talaga sila. Kaya lalo silang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Pag-ingatan nyo po yung pangalawang statement, yung kasakiman. And then of course, yun po yung una. Paano magkaroon ng kayamanan sa langit? Paano mag-invest? Sabi dyan, gumawa tayo ng mabuti. Maging matulungin sa iba. Pangalawa, in Matthew chapter 10 verse 42, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isang, sabi nga, basong tubig na malamig sa pinakahamak kung tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Pangalawa, para magkaroon tayo ng kayamanan at investment sa langit, sumuporta ka sa mga lingkod ng Diyos. Well, in the past, I have experienced that. Lalo na po yung mga nagsisimula na katulad namin. No? Hirap na hirap sila. Ganon din po ako nung nagsisimula. Hirap na hirap. Pero ako po hanggang ngayon, lahat ng tumulong na yun sa amin nung nagsisimula kami. May God bless them unceasingly. Ang tawag ko po doon. At ang Diyos na nagpapala sa kanila, naway walang tigil na bumukas ang pagpapala sa kanilang lahat. That's the way you invest in heaven. Because the Lord said,
Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak, kung tagasunod, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. That's for sure. Sumuporta ka sa mga lingkod ng Diyos. Dahil ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Kala nyo wala sa Biblia yan? Kung nagtuturo kami, kala nyo, minsan nga gusto nyo pa yata kami mga nagtuturo, gusto nyo ang paslupa kami. Di ba? Gusto nyo pa, kami yata yung pinakamahirap sa daigdig na to. Kaya kung nagkotse ako, ang daming ganun, kotse, si pastor, nagbibiblia lang, nagkokotse pa. Di ba? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Lahat ng tinuturuan dito, say amen. Handaan niyo po, ako nagtuturo ngayon. Ko po magparandam. Sorry. No. This is just only the word of God. Salita kasi ng Diyos eh. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa. Kaya deta pong life group leader, you bless you naman. Yung mga life group leader nyo, linggo-linggo, tinuturuan kayo. Tuyo lang, hindi nyo mapalmusal. Kamboji mo, iboji yula. Di ba? Purong ikay mabsi. Bakit? Investment po yun sa langit. Maniwala kayo. Dahil yan ay manggagawa ng langit. Pangatlo, paano po tayo mag-invest ng kayamanan sa langit? Pangatlo, tinuturuan ko na po kayo ng application. Giving to the poor. Alam niyo po, sa mundong ito, yan po ang isa pinakamarami. Mahirap. Pero marami rin pong naging mahirap na tawag doon, nakakasobra na ngayon. Pero ang sabi sa Bible in Lucas 12:33, pagbili niyo ang inyong mga riyariyan ninyo, ipamigay ang mga pera sa mga mahihirap. Diretso, wala nang explanation yan. Di ba? Pero ba? Anong sabi? Upang makaipon kayo ng kayamanan sa diretso. Di ko na i-explain. Self-explanatory. Sabi niya, ipagbili nyo. Big sabihin, gumamit ka. Nung takal kagabon, mo naman dalan yan. Manwala kayo. Ipagbili nyo, maririyan ninyo at pamigay mga pera sa mga mahirap. Meron pong gumawa niya sa Biblia, si Barnabas. Sabi niya, upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan na hindi maluluma. Grabe. O mauubos. Wow. Sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makapapanirang insekto. Tatalakayin ko yan, ba't binanggit yung mga insekto na yan? Saan daw? Kapag daw ang kayamanan mo ay itinulong mo sa mahirap. Yan ang pangatlo. Bakit ka magkakaroon ng kayamanan? Sa langit. Worry, sabi nga, a blessed life is a worry-free life. Part 1 pa lang to. And then pangapat, ito po yung ating ginagawa ngayon. Dito po ako magwawakas. Sa ginagawa natin ngayon, pangapat. In Proverbs chapter 3 verse 9, giving your first fruits. Sabi niya, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa kanyang mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, sabi niya diyan, tingnan niyo, sino nangako ang Diyos? Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Englishin ko po. Sabi niya, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Then your barns will be filled with plenty and your bath will be bursting with wine. Alam niyo po mga kapatid, siguro nagtatanong kayo, paano yung first fruits? Tingnan niyo sa first fruit, may return ng heaven at meron pang eternal significance. Gusto ko pong mag-testimony, pero hindi po ako magyayabang. Ako po kasi, sabi niya kanina doon sa English, balikan mo nga ako sa English. No? Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Ako po, kumikita sa pangangaral. Nangangaral po ako katulad nito, kaya ang church binibigyan niya ako ng love gift. Sa buong taon, yung isang buwan kong love gift sa church, first fruit ko yon.
Ako po ay nagkakasal. At pag ako'y nagkasal, merong libre, merong tubig lang, at merong asado lang. No. Minsan may mga pakimkim, minsan yun lang. Ayan. Kaya lang di ko first fruit yung pakimkim, panis na. Yung unang kasal ko po, sa unang taon, lahat po yun ay first fruit. Kasi that's my produce. Nagkasal po ako, last February, binigyan ako ng 10,000. Eh, yun ang gusto nila, hindi ko naman hiningi yun. Eh, ganun kamahal magkasal, pastor? Hindi. Gusto nila yun. Hindi naman po, wala naman po akong presyo sa pagkakasal. But my first wedding, they gave me a life gift of 10,000 pesos. First fruit ko po yun. Kwentahin niyo. Unang kamay, kinamayan ako minsan, yung ganina, yung sa lingkod ng Diyos. May mga kumakamay sa amin, yung mga nakakaintindi. Minsan merong parang papel, uy, ano yun? Papel. Minsan niya, kunwari, uy, nagugulat kami. Talagang nagugulat kami. Pag merong unang kumamay sa akin ng 2024, kay 1,000 yun, kay 1,000, first fruit ko po yun. Yung susunod, siyempre, privilege ko na yun. Yung una ko pong pagsasalita sa labas, this year, nagsalita po ako sa Candaba, sa may Candaba. Sa harap ng, doon sa church, sa harap ng Dabsu, Candaba. Sa 45 minutes ko pagsasalita, binigyan ako ng 5,000. That was my first outside speaking engagement. First fruit ko po yun. Kasi bakit? Magsasalita pa ako sa labas ng maraming beses. That's why, yung first ang aking tinatandaan. Last January, nagulat ako dati, may tinutulungan ako ritong maganap ng kliyente, nagpapatitulo. Kilala ito, Edwin. Bigla dito, pumunta, pastor, sabi niya, may pakomisyon ako sa'yo. Binigyan na ako ng komisyon, 25,000. First commission in my 2024. Binigay ko kasi first fruit ko yun. Kasi naniniwala ako, maraming komisyon pa darating. You know that? Pag tinotal mo yon, these are for the glory of the Lord. Kaya kung sino man yung magpapahandog ng bata at hindi mo ako binigyan, wala akong first fruit. Di pa ako naghahandog ng bata ngayon this year. Lalo ulit. Kung sino nagpahandog ng bahay, binigyan mo ako, that's my first blessing of the house. First fruit po yun. Kasi bakit? With all your produce. Alam niyo, lahat ng first fruit ko, aabot po yun ng more or less. Di pa ako nang kwento, napanyab yan, itangan naman. Tayo na lang. Kami pamilya, kami mag-asawa, almost 70,000. Ngayon, hanggang April pa lang. Hanggang April pa lang. Pero last February, pinigyan naman ako ng konting ng balik ng Diyos. Alam po ni Sterme niya, gusto niyo po, nakalista sa kanya, tingnan niyo. Binigay po ako ng konting balik ng Diyos. Hindi po konti, maraming balik ng Diyos. Right after my 32,000 first fruit, the Lord blessed me with a 193,000 commission last. Minsan, ang kinalulungkot ko, nako kabagal manwala. Sinabi na ng Diyos, basta gawin mo. Do I have eternal significance with all these things? Yes, of course. Ngayon po, may konti akong savings. Dito sa church. Pero retang babalak, miyunan na kayo. Sabihan ko pa. Pag merong nagninegosyo, dito pastor, peran po ng ganito, may ano. Sige, balik mo agad. Tinuturuan ko sila, mangutang. Pag balik mo agad ha. Tinuturuan ko kasi para matuto rin. Makatulong ako matuto sila mangutang. Ito ganitong gustong paunan. Sige, tingnan ko pa yung account ko kung pwede pa. Kung pwede pa, sige, basta babalik. Bakit? Investment in heaven. Hindi ko naman iniipon yan para ano? Para security ko, no. Ang security ko ay ang Diyos. Kaya madaling tumulong, madaling magbigay,
at madaling magbalik sa Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, I will challenge you. Kung kayo man po'y member dito, meron po kayong personalized sobring katulad nitong akin. Ang tawag po dito, first fruit envelope. Culmination po ngayong araw na to. Ito pong lahat ng sinabi ko kanina, ito po yung total na laman ng aking, sabot ng aking mga. At marami pa po akong magiging first fruit. Kung marami pang mga first produce that I will experience this year for the glory of God. Bakit ko po ito kukwento? Gusto ko po ituro at gusto kong patunayan sa inyo na totoo. Totoo po to. Kasi sinabi ng Diyos, balik mo sa Tagalog, anak. Napaparangalan ko ba siya? Hindi po ako magaling. Sino pong magaling? Ang nagsabi niyan, ang Diyos. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng pag-andog sa kanyang mga unang bunga ng iyong ani. Na ako man po magsasaka. Sa kanila, siyempre binanggit, farming sila ako, teaching ako. Di lahat ng pagtuturo ko, doon ako kumikita. Yung lahat ng unang turo ko, unang komisyon na naligaw sa akin. Then, this is the promise. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Mga kapatid, this morning, bago po tayo umawit, just prepare habang tayo po umaawit. May part 2 pa po ito. Hindi ako manghingi ng pera sa mga susunod. At ngayon, hindi rin po ako nanghingi. Nasa desisyon niyo po yan. Dahil kami pong nangangaral, ayaw naming mamilit. Gusto po naming mag-expose ng salita ng Diyos para maniwala kayo. Ngayon, it is the work of the Holy Spirit to convict you, to guide you in your belief. Kayo na bahala nun. Kayo mag-usap ng banal na Espiritu. So tayo po tayong lahat. Kanta muna tayo. Then I will give the instructions further. Sa'yo ako ay aking sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon. Sa'yo ako ay lagi sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Sa habang panahon ako ay sasamba. Sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Bago po tayo yumuko, nais kong hawakan niyo po yung inyong mga, this is the first fruit. Pera ang tinuturo ng Diyos, kaya pero ang isasagawa natin sa umagang ito. Marami pong tinuturo ang Diyos. That's why
There are such a lot of people who are poor, still poor. Kasi hindi pinag-aaralan ng tinuturo ng Diyos patungkol sa pera. Pag-aralan natin. And it is not enough to really learn about money. It is blessed to do it, to apply it. That's why sa umagang ito, meron po kayo dyan, kanya-kanyang sobre. Hawakan nyo po, pwede pa. Itaas natin ang ating mga kamay, parangalan natin ng Diyos, hawak natin yung mga sobre na yan. Come on. Just raise your hand with your envelope. Iwagayway natin ito, itaas natin. Lord, hindi kami nagyayabang. Kami nananampalataya. Kasi ito po yung sinabi mo, Panginoon. In Proverbs, parangalan ka namin sa pamagitan ng aming mga kayamanan, sa mga unang bunga ng aming mga tanim, ng aming mga trabaho. At ipinangako mo, nabubuksan mo, O Diyos, at pupunuin ang aming mga kamalig, ang aming mga bangan. This is your word, O God. Salita mo po ito. Kaya naman sa umagang ito, with all the glory for you, Lord, we don't brag of anything. O Diyos, hindi kami nagyayabang, kundi nagpupuri kami sa iyong dakilang pangalan. Nagpaparangal kami dahil, Lord, pinagpapala mo kami. Sumweldo kami, inabutan kami, nakakomisyon kami. O Diyos, kumita kami. Lahat ng ito ay pinahintulutan mo para sa amin. High time, Lord. High time. Ikaw naman ang parangalan namin. Kaya habang hawak namin ang mga envelope na to, Diyos, itinataas namin sa iyo sa oras na ito. First fruit man, tithes and offering, anuman po ito, Diyos, basta lahat ng ito ay para sa iyo. For your glory. Come on, raise po natin. Ama, dalangin ko po ang kapangyarihan na kumilos sa akin dahil ako po ay nagpe-first fruit for your glory. Ay ito rin po ang kapangyarihan na kikilos sa iyong mga anak. Ito rin po ang mararanasan nila, O Diyos. Yung ipinaranas mo sa akin, ito ang mararanasan din nila, O Diyos. Dahil itong yung sinabi, Panginoon, hindi namin ito inuulaan, hindi namin ito tsinatsambahan. Kasi sinabi mo, O Diyos, parangalan ka namin sa aming mga kayamanan sa mga unang bunga, unang kita. O Diyos, sabi nga, pasasaganain at pupunuin mo ang aming mga bangan, ang aming mga lalagyan. Mag-uumapaw. At Lord, gagawin po namin to because we love you. Katulad ng pagbibigay mo ng iyong bugtang na anak na si Kristo Jesus, na siyang unang bunga, kaya marami kami ngayon na nagiging mabuti sa pamamagitan niya. Namunga ang iyong first fruit, Lord. Kaya sa umagang ito, inaangkin namin, mamumunga ang mga first fruit namin. And that's why, Lord, this morning, with all our heart, for your glory, ilalagak po namin ang aming mga first fruit. Pagpalain mo po ito, maingatan, mapamahalaan ng maayos, magasta ng nararapat sa mga pinaglalaanan upang marami ang iyong mapagpala, marami ang iyong maging kasangkapan upang sa gayon marami ang maligtas, marami ang mahubog at marami ang makapaglingkod. Sa iyo po ang aming mga first fruit for your glory. Tanggapin mo pong lahat ng ito, maging mga papuri namin at pasasalamat. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo po tayo sandali. Just point of order. Point of order. Okay? Yung pong first fruit, una po dito, ganito po pagtayo para maskip tayo. No? Mauuna po yung... Asan yung first fruit box nyo? Ito? Dito kasi ilalagay. Dito. Ganito po, para maayos, kakanta tayo. Gusto ko po pag pumunta po kayo dito, i-wave nyo pong ganyan. Kasi sa Bible, wine-wave po nila yung bugkos ng kanilang ani. Ginaganon nila. Napapahayag na sinabi nila, Lord, maraming salamat po. So, una pong tatayo, by line. Paganon po. Paganon. Tapos, pabalik po dito sa upuan nyo. Okay? By line po. Just wait for you. Habang kumakanta po yung mga kapatid natin. Come on. So, tumatayo po by line. So, mauna na po ako. Come on. Let's sing this song. So, iwagayway po natin. Sige po, tayo na po tayong...